Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Narito ang isang nakagugulat na katotohanan. Halos kalahati ng mga matatanda na higit sa 80 anyos ay nakararanas ng regular na pamumulikat lalo na sa gabi. Hindi lamang ito simpleng abala. Ang mga ito ay babala. Mga tahimik na pulang bandera na nagsasabing wala sa balanse ang inyong katawan. Mula sa mga tagong kakulangan sa mineral mahinang sirkulasyon hanggang sa maagang senyales ng pagkasira ng kalamnan. At habang marami ang binabaliwala ito bilang isang maliit na istorbo, ang mga kahihinatnan nito ay seryoso panghihina, kawalan ng katatagan, pagkahulog, pagkabali, at maging ang pagkawala ng kalayaan. Ngunit paano kung ang sagot ay wala sa isa na namang tableta, kundi nasa inyong lalagyan ng gulay? Ngayon, ibubunyag natin ang 7 makapangyarihang gulay na makakatulong na maiwasan ang pamumulikat at suportahan ang mas malakas at matatag na mga binti. At ang ilan sa mga ito ay maaaring nasa inyong kusina na ngayon. Magkomento kung saan kayo nanonood at pindutin ang like at subscribe button kung ang kalusugan ng inyong mga binti ay mahalaga sa inyo, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ating simulan. Unang gulay, kamote. Ano ang nagpapabukod tangi sa kamote? Ito ay ang pambihirang taglay nitong potassium. Ang isang tasa ng niligis na kamote ay nagbibigay ng mahigit 500 miliman ng potassium, higit pa sa karamihan ng saging. Ang potassium ay may kritikal na papel sa pag-regulate ng mga electrical signal sa pagitan ng mga nerve at kalamnan na nagpapahintulot sa inyong mga binti na umikli at mag-relax ng maayos. Kapag bumaba ang antas ng potassium, kahit bahagya lang ang balanse, ay nagugulo na humahantong sa hindi sinasadyang paninikip ng kalamnan, mga pulikat, at biglaang pagkagulat na gumigising sa mga senior sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit, hindi nag-iisa ang potassium dito. Nagbibigay din ang kamote ng magnesium na tumutulong mag-relax ng mga hibla ng kalamnan at pinipigilan ang sobrang stimulasyon ng mga nerve ending at calcium, isang mineral na mahalaga para sa tamang koordinasyon ng kalamnan. Ang natatanging trio na ito, potassium, magnesium at calcium, ay nagtutulungan upang suportahan ang tuloy-tuloy na paggalaw ng kalamnan at maiwasan ang pamumulikat na dulot ng kakulangan o kawalan ng balanse. Ito ang electrolyte harmony na nagpapabisa sa kamote bilang isang epektibong natural na interbensyon. Sinusuportahan ito ng pananaliksik. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Renal Nutrition ang nag-highlight na ang mga nakatatandang kumakain ng mga pagkaing mayaman sa potassium ay nakaranas ng mas kaunti at hindi gaanong matinding pamumulikat sa gabi. Bukod dito, ang mga diet na mataas sa potassium ay iniuugnay sa mas mahusay na kontrol sa presyon ng dugo, mas mabuting nerve conduction, at mas mababang panganib ng pagkahulog. Lahat ng mga salik na ito ay lalong nagpoprotekta sa paggana ng binti at kalayaan sa pagtanda. Mula sa pananaw ng pagluluto, madali ring tunawin ang kamote, kaya ito ay isang mahusay na opsyon para sa mga senior na may sensitibong tiyan o mabagal na gastrointestinal transit.
Kapag niluto ng maayos, inilaga, pinasingawan o inihaw, napananatili nito ang densidad ng nutrisyon habang nag-aalok ng isang kasiyasyang karagdagan na mayaman sa fiber sa dieta. Ang pagpapares nito sa isang patak ng extra virgin olive oil ay hindi lamang nagpapahusay sa lasa nito, kundi nagpapakilala rin ng mga anti-inflammatory fat na lalong sumusuporta sa paggaling ng kalamnan at sirkulasyon. Gayunpaman, iwasan ang pag-deep fry ng kamote. Sinisira ng langis sa mataas na init ang marami sa mga maselan nitong antioxidant at ginagawang isang nagpapa-inflame na trigger ang isang malusog na gulay. Gayon din ang mga processed version tulad ng kamote fries o chips ay kadalasang puno ng sodium at hindi malusog na taba, ang eksaktong kombinasyon na maaaring magpalala sa pamumulikat sa halip na mapawi ito. Upang epektibong isama ang kamote, sikaping isama ito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, lalo na sa hapunan kung kailan pinakamalamang na mangyari ang pamumulikat sa gabi. Idagdag ito sa mga grain bowl sopas o kainin itong niligis na may mga halamang gamot. Ang versatility nito ay ginagawa itong parehong isang culinary delight at isang functional na pagkain. Ikalawang gulay, espinaca spinach. Ang espinaca ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng magnesium mula sa halaman, isang mineral na may mahalagang papel sa pagtulong sa mga kalamnan na mag-relax pagkatapos ng contraction. Kung walang sapat na magnesium ang inyong mga kalamnan, ay nananatiling tensyonado, literal na nakalak sa isang pinaikling posisyon na humahantong sa mga pulikat at pamumulikat sa gabi. Ang isang tasa ng lutong espinaca ay naghahatid ng higit sa 100 tamitam ng magnesium na malaki ang naitutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga nakatatanda, lalo na sa mga maaaring hindi namamalayang nauubusan na nito dahil sa edad, gamot o malalang sakit. Ngunit hindi lamang sa antas ng kalamnan gumagana ang magnesium. Naaapektuhan din nito ang nervous system. Ang mineral na ito ay kasangkot sa pag-moderate ng neuromuscular excitability na nangangahulugang tumutulong itong maiwasan ang maling pagpapaputok ng mga motor neuron na maaaring mag-trigger ng mga pulikat. Para sa mga senior, lalo na sa mga umiinom ng diuretics, karaniwan para sa pamamahala ng mataas na presyon ng dugo, ang pagkawala ng magnesium sa pamamagitan ng ihi ay isang madalas at hindi gaanong kinikilalang issue. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong iwanan ang mga kalamnan sa isang hyperactive, madaling kapitan ng pulikat na estado. Ayon sa National Institutes of Health, ang hindi sapat na antas ng magnesium ay malakas na nauugnay sa mas madalas na yugto ng pamumulikat, lalo na sa mga nakatatanda at sa mga umiinom ng ilang partikular na gamot. Sa katunayan, kahit na ang bahagyang kakulangan ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng paninigas ng kalamnan, pagkabalisa at mga pulikat sa gabi, mga sintomas na madalas na maling iniuugnay sa pagtanda lamang. Maganda ang solusyon ng espinaca dito. Ang mataas na taglay nitong magnesium kasama ang maliit ngunit makabuluhang dami ng potassium at folate ay sumusuporta sa pag-relax ng kalamnan, pagsignal ng nerve at pinabuting daloy ng dugo.
Lahat ay mahahalagang sangkap sa pag-iwas sa pamumulikat. Nagbibigay din ito ng mga antioxidant tulad ng lutein at bitamina C na nagpoprotekta sa mga kalamnan mula sa pinsala ng oxidative sa paglipas ng panahon. Upang masulit ang espinaka, mahalaga ang paghahanda. Ang bahagyang pag-steam ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang taglay nitong magnesium habang ginagawang mas madaling tunawin ang mga dahon. Maaari mo rin itong ihalo sa mga sopas, igisa ng bahagya sa bawang at langis ng oliba, o i-blend ang sariwang baby spinach sa mga smoothie para sa isang hilaw, walang lutong opsyon. Ang mga pre-washed na uri ay mas nagpapadali sa regular na pagsasama nito. Hindi na kailangan maghiwa o maghugas. Gayunpaman, dapat iwasan ang sobrang pagluto ng espinaka. Ang pagpapakulo o pagprito sa mataas na init ay maaaring maubos ang mga antas ng mineral nito at mapataas ang konsentrasyon ng mga oxalate, mga natural na compound na maaaring makasagabal sa pagsipsip ng mineral at maaaring mag-ambag sa panganib ng kidney stone sa mga individual na madaling kapitan nito. Ang susi ay banayad na init, maikling oras ng pagluluto at pagpapares sa malusog na taba para sa mas mahusay na pagsipsip ng nutrisyon. Para sa mga senior na naghahanap na mabawasan ang pamumulikat sa gabi at mapawi ang tensyon sa kalamnan, nag-aalok ang espinaka ng isang malakas na natural na solusyon. Kapag isinama sa iyong lingguhang dieta ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, ito ay tahimik na gumagana sa likuran upang mapunan ang mga nawawalang mineral at panatilihing mas kalmado at mas komportable ang iyong mga binti sa buong gabi. Ikatlong gulay dahon ng mustasa, collard greens. Ang calcium na madalas nakilala sa papel nito sa kalusugan ng buto ay pantay na mahalaga para sa pagganap ng kalamnan, at ang mga dahon ng mustasa ay nagbibigay ng isang mahusay na mapagkukunan nito na mula sa halaman. Ang isang tasa ng lutong dahon ng mustasa ay naghahatid ng higit sa 260 mg ng calcium na ginagawa itong isa sa pinakamayamang leafy green sa calcium. Hindi tulad ng maraming pinagkukunan na hindi galing sa gatas, ang calcium sa dahon ng mustasa ay highly bioavailable na nangangahulugang maaaring sipsipin at gamitin ito ng iyong katawan ng mahusay. Ito ay bahagyang dahil sa mababang nilalaman nito ng oxalate na nagpapaiba dito sa iba pang mga leafy green tulad ng espinaka, kung saan ang mga oxalate ay may tendensyang kumapit sa calcium at bawasan ang pagsipsip. Nireregula ng calcium ang maselang ugnayan sa pagitan ng pag-urong at pag-relax ng kalamnan. Kailangan ng mga kalamnan ng isang tuloy-tuloy na supply ng mga calcium ion upang makapag-relax pagkatapos ng pag-urong. Kung wala iyon, naninigas sila na lumilikha ng masakit at bigla ang mga pulikat na nakakagambala sa pagtulog o paggalaw. Isang pagsusuri sa Journal of Bone and Mineral Research ang nagsabi na ang kakulangan sa calcium ay isang pangunahing salik ng panganib para sa pamumulikat, partikular sa mga matatanda. Habang ang pagkawala ng densidad ng buto ang karaniwang napapansin, ang katotohanan ay malalim ding magkakaugnay ang kalusugan ng kalamnan
sa katayuan ng calcium. At para sa mga lactose intolerant o nililimitahan ang pagkonsumo ng dairy, nag-aalok ang mga dahon ng mustasa ng isang maaasahang alternatibo, isa na madaling tunawin abot kaya at siksik sa nutrisyon. Bukod sa calcium, nagbibigay din ang mga dahon ng mustasa ng isang hanay ng mga sumusuportang nutrisyon tulad ng bitamina K, mahalaga para sa regulasyon ng calcium folate, para sa kalusugan ng nerve, at maliliit na halaga ng magnesium at potassium na nagdaragdag sa profile nito na sumusuporta sa kalamnan. Sama-sama ang mga nutrisyong ito ay lumilikha ng isang matibay na pundasyon para sa parehong pag-iwas at pagbabawas ng kalubhaan ng pamumulikat. Ang pagsasama ng mga dahon ng mustasa sa iyong mga pagkain ay hindi nangangailangan ng komplikadong paghahanda. Masarap ang mga ito kapag bahagyang ginisa sa langis ng oliba at bawang o dahan-dahang pinakuluan sa mga sopas at nilaga kung saan lumalambot ang kanilang texture at lumalalim ang lasa. Ang pagdaragdag ng isang patak ng lemon juice o apple cider vinegar ay hindi lamang nagpapahusay sa lasa, kundi nagpapabuti rin sa pagsipsip ng mineral, isang maliit na tip na may malaking epekto. Upang masulit ang kanilang calcium, pinakamahusay na iwasan ang pagsasama ng mga dahon ng mustasa sa mga pagkaing may mataas na oxalate, tulad ng sobrang dami ng espinaka-dahon ng beet o rhubarb sa iisang pagkain. Maaari itong makagambala sa pagsipsip ng calcium at maaaring bawasan ang benepisyong nais mong makuha mula sa ulam. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga kombinasyong iyon, pinapayagan mo ang katawan na sumipsip at gumamit ng mas marami sa mga nutrisyong mahalaga. Sa halip na agad na kumuha ng mga suplemento, magsimula sa iyong plato. Ang ilang serving ng dahon ng mustasa bawat linggo ay makakatulong na suportahan ang balanse ng neuromuscular ng natural na pinapanatili ang iyong mga binti, na matatag ang iyong mga hakbang na may kumpiyansa at malayo sa masakit na pulikat. Ika-4 na gulay beetroot. Ang beets ay pambihirang mayaman sa dietary nitrates, mga compound na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan, isang molekula na nag-uutos sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumuwag. Ang prosesong ito ng vasodilation ay nagpapabuti sa paghahatid ng oxygen at mga nutrisyon sa mga kalamnan na gumagana, na tumutulong na maiwasan ang pagkapagod at paninikip na madalas na nagtitrigger ng pamumulikat. Kapag malayang dumadaloy ang dugo, nananatiling masustansya, mas sigla at mas lumalaban sa mga contraction na dulot ng stress ang mga kalamnan. Kinumpirma ng mga pag-aaral ang epektong ito. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Harvard Medical School at iba pang nangungunang institusyon na ang mga diet na mataas sa natural nitrates ay nagpapabuti sa oxygenation ng kalamnan at nagpapahusay sa pisikal na tibay sa mga nakatatanda. Ang mga kalahok na kumonsumo ng mga pagkaing mayaman sa nitrate tulad ng beets ay nakaranas ng nabawasang pagkapagod ng kalamnan habang naglalakad at pinabuting pagtitiis sa ehersisyo na parehong susi sa pagpapanatili ng mga binti na walang pulikat at maliksi.
Ang nagpapaiba sa beets mula sa ibang mga gulay ay ang nakatarget na suportang ito sa sirkulasyon. Habang maraming pagkain ang tumutulong sa hydration o balanse ng electrolyte, aktibong pinapahusay ng beets ang pagganap ng vascular na nag-aalok ng ginhawa para sa mga pulikat na nagmumula sa mahinang perfusion o mga pagbabago sa arterial flexibility na may kaugnayan sa edad. Madali at maraming paraan para idagdag ang beetroot sa iyong dieta. Ang mga inihaw na beets ay nagdudulot ng mayaman makalupang tamis sa mga pagkain at magandang ipares sa mga leafy green o butil. Para sa isang nakakapreskong twist, maaaring ihalo ang katas ng beet sa lemon o orange upang mapataas ang nilalaman ng bitamina C na tumutulong sa pagpapahusay ng pagsipsip ng iron at nitrate. Ang manipis na hiniwang hilaw na beets ay nagdaragdag din ng lutong at kulay sa mga salad na nagbibigay ng mga nutrisyon sa kanilang pinakapuro na anyo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang beets ay naglalaman ng natural na asukal at ang glycemic load nito ay maaaring maging isang alalahanin para sa mga individual na namamahala sa mga antas ng glucose sa dugo. Ang mga senior na may diabetes o insulin resistance ay dapat kumain ng beets ng may moderasyon at balansehin ito sa mga pagkaing mayaman sa fiber at protina upang patatagin ang tugon ng asukal sa dugo. Isa pang tip, piliin ang buo sariwang beets kaysa sa mga delatang bersyon na maaaring naglalaman ng idinagdag na asin o mga preservative na nakakabawas sa nutritional value. Huwag din kalimutan ang mga dahon ng beet. Nag-aalok sila ng karagdagang mga mineral at maaaring igisa o ihalo sa mga sopas para sa dagdag na benepisyo sa kalusugan. Ang pagkain ng beets 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagkakaiba, lalo na para sa mga nakakaranas ng pulikat na nauugnay sa mahabang paglalakad, malamig na paa o mga issue sa sirkulasyon habang natutulog. Ang pinabuting daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas mahusay na oxygenation ng mga tissue, mas mabilis na paggaling ng kalamnan, at mas mababang panganib ng mga hindi sinasadyang pulikat na nakakaabala sa pahinga o paggalaw. Ika-5 gulay kabut, mushrooms. Ang mga kabute kapag nalantad sa ultraviolet light habang nililinang ay nagiging isang pambihirang mapagkukunan ng bitamina D2 na mula sa halaman. Ang anyong ito ng bitamina D ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng calcium at paggana ng neuromuscular. Kung walang sapat na bitamina D sa daluyan ng dugo, hindi maayos na nasisipsip o nagagamit ng katawan ang calcium na humahantong sa komprometidong koordinasyon ng kalamnan, mahinang balanse, at mas malaking pagkamaramdamin sa mga hindi sinasadyang contraction. Ang mababang antas ng bitamina D ay patuloy na iniuugnay sa mas mataas na panganib ng pamumulikat, pagkapagod at pagkahulog sa mga nakatatanda. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ang nagpakita na ang mga senior na may kakulangan sa bitamina D ay nakaranas ng mas madalas na pamumulikat at may mas mataas na rate ng kawalang tatag at pagkahulog. Ginagawa nitong hindi lamang mahalaga ang bitamina D
para sa matibay na buto, kundi para rin sa mga kalamnan na gumagana at walang pulikat. Ang nagpapaiba sa mga kabuting nalantad sa UV ay ang kanilang accessibility at versatility. Hindi tulad ng mga suplemento na maaaring makalimutan ng ilan na inumin o hindi maayos na masipsip, ang mga kabuting ito ay walang putol na naisasama sa mga pagkain. Ginisa na may mga halamang gamot inihalo sa scrambled egg o idinagdag sa mga pinaghalong gulay, nag-aalok sila ng parehong lasa at pag-andar. Gayunpaman, mahalagang suriin ang label. Hindi lahat ng kabute ay naglalaman ng bitamina D. Ang mga karaniwang uri na pinalaki sa dilim tulad ng white button cremini o portobello ay natural na gumagawa ng napakaliit na halaga ng nutrisyon na ito. Tanging ang mga may label na UV exposed, vitamin D enhanced o high in vitamin D ang nagbibigay ng makabuluhang dosis, madalas na mula 400 hanggang 800 IU bawat serving, sapat upang makagawa ng isang konkretong pagkakaiba sa iyong katayuan sa bitamina D kapag regular na kinakain. Para sa mga namamahala ng mga kondisyon tulad ng osteoporosis, diabetes o mga sakit na autoimmune, ang pagpapabuti ng bitamina D sa pamamagitan ng mga mapagkukunan ng pagkain ay maaaring mag-alok ng mga karagdagang benepisyo. Pinapahusay nito ang regulasyon ng immune, sumusuporta sa sensitivity ng insulin at nag-aambag sa postural stability, na lahat ay nagiging mas mahalaga habang tayo ay tumatanda. Isa sa mga bentahe ng mga kabuting nalantad sa UV ay ang kanilang mababang calorie at mababang sodium na nilalaman, na ginagawa silang isang matalinong pagpipilian para sa mga senior na may mga paghihigpit sa dieta. Dagdag pa, naglalaman sila ng mga karagdagang nutrisyon tulad ng selenium, B vitamins at antioxidants na nagbibigay ng karagdagang suporta sa kalusugan ng selula at produksyon ng enerhiya. Upang epektibong isama ang mga ito, maghangad ng 2 hanggang 3 serving bawat linggo. Ang dahan-dahang pagluluto sa kanila, maging bahagyang ginisa o idinagdag sa huling bahagi ng pagpapakulo ng sopas, ay tumutulong na mapanatili ang nilalaman ng bitamina nito nang hindi nakokompromiso ang texture o lasa. Ika-6 na gulay, pulang bell pepper, red bell peppers. Ang mga pulang bell pepper ay siksik sa bitamina C na nagbibigay ng higit sa 200% ng inirerekomendang pang-araw-araw na intake sa isang tasa lamang ng tinadtad na hilaw na pepper. Ang mahalagang nutrisyon na ito ay may maraming papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng kalamnan. Sinusuportahan nito ang produksyon ng collagen, isang structural na protina na nagpapanatili sa mga connective tissue tulad ng mga tendon, ligament at balot ng kalamnan na malakas at nababaluktot. Kung walang sapat na collagen, mas nagiging vulnerable ang mga kalamnan sa maliliit na punit at pamamaga na parehong maaaring magpataas ng panganib ng pulikat at pananakit. Higit pa sa papel nitong pang-istruktura, pinapadali rin ng bitamina C ang pagsipsip ng iron mula sa mga pagkaing halaman. Ang iron ay kritikal para sa pagdadala ng oxygen sa daluyan ng dugo. At kapag kulang sa oxygen ang mga kalamnan, mas mabilis silang mapagod at mas mabagal na gumaling.
Ang pagtiyak ng tamang pagsipsip ng iron ay nangangahulugan ng mas mahusay na paghahatid ng enerhiya sa mga kalamnan ng binti na binabawasan ang posibilidad ng pulikat pagkatapos maglakad o tumayo ng matagal. Ngunit marahil ang pinakamahalagang tungkulin ng mga pulang bell pepper ay ang kanilang proteksyon bilang antioxidant. Sa pagtanda, nababawasan ang kakayahan ng katawan na labanan ang oxidative stress na nagiiwan sa mga selula ng kalamnan na mas madaling kapitan ng pinsala mula sa free radical, isang kilalang nag-aambag sa pagkapagod paninigas at matagal na pananakit ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Tufts University, ang mas mataas na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa antioxidant tulad ng mga gulay na siksik sa bitamina C ay nauugnay sa nabawasang pananakit ng kalamnan at mas mabilis na oras ng paggaling sa mga nakatatanda. Para sa pinakamataas na pagpapanatili ng bitamina C, kainin silang hilaw hiniwa sa mga salad, isinawsaw sa hummus o idinagdag sa mga wrap. Kung mas gusto ang pagluluto ang isang bahagyang pag-ihaw o banayad na paggisa, ay nagpapanatili ng karamihan sa kanilang nilalaman ng nutrisyon habang nagdaragdag ng lalim ng lasa. Ang mga pepper na ito ay nagbibigay din ng liwanag sa mga sopas nilaga at stir-fry na may kulay at tamis na ginagawa silang paborito sa maraming mga recipe na angkop sa mga senior. Gayunpaman, dapat mag-ingat na huwag silang sobrang lutuin. Ang bitamina C ay sensitibo sa init at maaaring mabilis na masira sa mataas na temperatura. Ang pag-ihaw sa matinding init o matagal na oras ng pagpapakulo ay maaaring makabuluhang bawasan ang kanilang lakas bilang antioxidant. Panatilihing maikli ang oras ng pagluluto at katamtaman ang temperatura upang mapanatili ang buong hanay ng mga benepisyo. Ang isa pang dahilan kung bakit ang mga pulang bell pepper ay isang pagpipiliang angkop sa mga senior ay ang kanilang mababang calorie at mababang profile ng asukal na ipinares sa isang mayamang supply ng iba pang mga micronutrient tulad ng bitamina A, bitamina E at fiber. Sinusuportahan ng mga katangiang ito hindi lamang ang paggana ng kalamnan, kundi pati na rin ang kalusugan ng mata, integridad ng balat, at kalusugan ng panunaw. Kung naghahanap ka na magdagdag ng isang masarap malutong at lubos na gumaganang gulay sa iyong routine laban sa pulikat, ang mga pulang bell pepper ay isang napakagandang karagdagan. Ang ilang serving bawat linggo ay maaaring magbigay ng pananggalang na antioxidant na kailangan ng iyong mga kalamnan upang gumaling at labanan ang pagkasira ng pang-araw-araw na buhay. Ikapitong gulay, kinsay celery. Ang kinsay ay maaaring mukhang simple, ngunit ang komposisyon nito ay kapansin-pansing angkop upang labanan ang pamumulikat na may kaugnayan sa dehydration. Sa mahigit 95% na nilalaman ng tubig, naghahatid ito ng mahalagang hydration sa isang format na kasama rin ang mga natural na electrolyte tulad ng sodium, potassium at magnesium. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng electrical activity ng mga selula ng kalamnan at pagpapanatili ng maselang balanse na nagpapahintulot sa kanila na umikli at mag-relax ng maayos. Kapag bumaba ang mga likido o electrolytes
Dahil man sa mainit na panahon, mga gamot o hindi sapat na pag-inom ng tubig, mas nagiging excitable ang mga kalamnan at madaling kapitan ng mga hindi sinasadyang pulikat. Hindi tulad ng ordinaryong tubig na maaaring hindi ganap na maibalik ang mga antas ng electrolyte, ang kinchay ay nagbibigay ng isang banayad na pagpuno ng parehong likido at asin na ginagawa itong lalong kapaki-pakinabang para sa pag-iwas sa mga pulikat sa gabi na nagmumula sa mga banayad na kawalan ng balanse. Sinusuportahan ito ng mga natuklasan sa agham. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Sports Science ang nagsiwalat na ang pag-inom ng mga inuming pinayaman sa electrolytes ay makabuluhang nagbawas sa dalas at kalubhaan ng pamumulikat na higit na mahusay kaysa sa ordinaryong tubig. Habang nakatuon ang pag-aaral sa pagganap ng atleta, ang mga pinagbabatayan na prinsipyo ay direktang mailalapat sa mga senior na madalas na nahihirapang manatiling hydrated lalo na kapag sinusubukang bawasan ang mga pagpunta sa banyo sa gabi. Ang nagpapaiba sa kinchay ay ang mababang calorie, mataas na tubig at mababang profile ng asukal nito na ginagawa itong perpekto para sa mga nakatatanda na may diabetes, hypertension o mga alalahanin sa timbang. Madali ito sa tiyan, hindi nagpapataas ng asukal sa dugo at maaaring kainin sa maraming paraan ng walang komplikadong paghahanda. Maaari kang kumain ng hilaw na kinchay, ipinares sa isang kutsara ng hummus almond butter o kahit Greek yogurt para sa dagdag na protina at lasa. Para sa mga mahilig mag-juice, ang pag-blend ng kinchay sa pipino lemon o mansanas ay lumilikha ng isang magaan, nakakapreskong inumin na nag-hydrate habang nagpapanumbalik ng mga trace mineral. Ito ay isang natural na alternatibo sa mga komersyal na inuming electrolyte na madalas na naglalaman ng labis na asukal o artipisyal na mga additives. Gayunpaman, mag-ingat sa mga nakapackage na katas ng kinchay o mga sausawan. Maraming mga bersyon na nabibili sa tindahan ay mataas sa idinagdag na sodium o mga preservative na maaaring salungatin ang mga benepisyo o magpataas ng presyo ng dugo kung kakainin sa malalaking halaga. Piliin ang buong tangkay o mga lutong bahay na paghahanda kung saan makokontrol mo ang mga sangkap at mapapalaki ang epekto sa nutrisyon. Para sa mga senior na nakakaranas ng pamumulikat sa mas maiinit na buwan pagkatapos mag-ehersisyo o sa gabi, ang pagsasama ng kinchay sa isang pang-araw-araw na gawain ay maaaring mag-alok ng tunay at kapansin-pansing ginhawa. Ang mga katangian nitong nag-hydrate at sumusuporta sa electrolyte ay gumagana ng banayad ngunit epektibo upang maibalik ang panloob na balanse na tumutulong na mabawasan ang paninikip ng kalamnan, mapanatili ang nerve conduction at itaguyod ang mas maayos na paggalaw. Ang inyong mga binti ang inyong kalayaan. Huwag hayaang nakawin iyan ng pamumulikat. Ang 7 gulay na ito ay hindi kakaiba o mahal. Sila ay simple abot kaya at may siyentipikong basehan upang suportahan ang malusog na kalamnan, nerbiyos at sirkulasyon, lahat ng mga pangunahing sistema na nagpapanatili sa inyong mga binti na malakas at walang pulikat. Narito ang mahalagang aral. Ang tuloy-tuloy na maliliit na pagbabago
ay humahantong sa malalaking resulta. Ang pagdaragdag ng mga gulay na ito sa inyong mga kinakain ilang beses sa isang linggo ay makakatulong sa inyo na gumalaw ng may higit na kaginhawahan, kumpiyansa at kontrol. Ngayon, gusto naming marinig mula sa inyo. Alin sa mga gulay na ito ang kinakain nyo na napansin nyo ba ang pagkakaiba sa inyong pamumulikat o lakas ng binti? Ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento sa ibaba. At kung nakatulong ito sa inyo, mangyaring ibahagi ang video na ito sa isang taong higit sa 16 na nahihirapan sa pamumulikat. Maaaring mabago nito ang kanilang buhay. At syempre, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang aming mga pinakabagong tip at kaalaman sa kalusugan. Manatiling may kaalaman, manatiling malusog, at magkita-kita tayo sa susunod.